Kaya po, nagsalita na din po ang ating Pangulo. Oh. Ano, Pangulo? Ano po ang masasabi ninyo sa pagkakahuli, pagkakaaresto? Oh, para fair tayo doon sa mga DDS dyan, ha? Oh. Pagsuko, dahil sukol na ni Kibuloy. Yan, gusto nila naririnig. Big deal po sa kanila yun, mga kababayan. No? Sumuko, sige, pagbigyan na natin, sumuko. Total, ganun din naman po. Sumuko o naaresto, ang ending oblo pa din po, mga bossing. Oh. Pangulo, magsalita ka na po. This request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. O yan yung sinisisi ninyo na mastermind. Sabi lang naman ng Pangulo, no? Pag napasok nyo, wag na kayong lalabas. Wala bang karapatan na mag-utos ang Pangulo? Nasundin yung sinabi po ng korte na kunin si Kibuloy at paharapin sa kanila. Di ba? Ang Pangulo, ano sabi? Pag napasok nyo na, wag nyo nang tigilan. So ngayon po, mga kababayan, ang ating Pangulo, sinasabi dito, kami naman, ang pagpapatupad lang ng batas, ang pagpapatupad lang. No? Ang makuha lang, si Kibuloy. Bahala na silang dalawa, ang korte at si Kibuloy. Subalit ngunit datapwat, mga kababayan, no, pagkatapos po ng Pilipinas, ako po ay naniniwala, rekta na po ito. At meron ng paramdam yung FBI, ha? Dahil kanina, pagpunta ko doon sa site ng FBI, muka ni Kibuloy agad yung bumungad. Ayan. Kaya naman po, ang sabi ng ating Department of Justice Secretary Boying Remulla, ine-expect na namin ang sulat na ekstradisyon galing sa Amerika. Ayan, mga bossing. At 100% naman na ibibigay nila si Kibuloy. 100% po na ibibigay nila si Kibuloy, mga kababayan, doon lang po sa mga linyahan ni Boying Remulla, mga kababayan, natatandaan ko, meron tayong treaty with America. Tapos na po. Di ba? Yung pagkakasabi lang po, meron tayong treaty with America. So, hindi naman po pwedeng sumuway ang Pilipinas doon, no? Nang dahil lang ho kay Kibuloy. Sabi ni Patrick Gacaw, Banatbay, iyak. Uy, alam niyo po ba? Galit si Banatbay dyan dati kay Kibuloy. Hindi ko lang po alam kung bakit biglang mabait na kay Kibuloy nitong mga nakakaraang panahon. Ma'am Marital T, shout out sa iyo. Please like and share po and God bless. Ayan, doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, hindi pa nakalike dyan, ako, kukurating ko singit ninyo. Paabutin natin ng 1,000 yung like dyan, mga bossing. At kung hindi kayo nakasubscribe, para kayo ay makareceive ng notification, pindutin nyo yung subscribe button dyan. Ayan. 300,000 na tayo. Salamat po sa inyo. Sabi ni Obi Osias, huwag nyo ng pag-aksayahan ng pera ng bayan yang si Kibuloy. Mas guaranteed na kulong siya dito sa Amerika ng walang drama. Panigurado ho yan, mga kababayan. Panigurado ho yan, mga bossing. No? Pagpunta ni Kibuloy doon sa Estados Unidos, huwag nyong kalimutang pabaunan ng jacket. Malamig doon. Malamig doon. Siguro, kailan kaya yun? Sabi naman ng Department of Justice, mga bossing, hindi naman agad-agad din yan. Siguro mga next week. Hindi daw po agad-agad. Uunahin pa ang justice system ng ating bansa bago pumunta si Kibuloy doon sa Estados Unidos. At least, may mababalita. Isang pastor, ng ibang bansa. Di ba? Mga kababayan, di ba?
And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive dito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. Yan ang pag-usapan natin, Lakay. Ano, pag sa bilibid pinadala, pomada ang ipabaon, Tolmark. O yan. Siguro mga ilang araw, pomada. O. Turo ang pumulot ng sabon. O di, naku po, Diyos ko po. Ay, nako. Dahil sa hilig nyong mag-kojik, ito, ang puti ni Kibuloy. Mahilig pa naman po yung mga kaibigan natin preso dyan sa mapuputi. sa mapuputi at makikinis ho, mga kababayan. O yan ha, doon sa mga vlogger na umamin na si Marcos na siya ang may utos. O yan, inaamin naman ng Pangulo. Wala namang itinatago. Pugante naman yung ipinapahuli. Di ba? Sabi nung iba, pag pinadala si Kibuloy sa Amerika, hingin daw si Maharlika. Swap daw po. Payag ho kayo nun, mga kababayan. Kapalit si Maharlika daw po. Pag hiniling na daw po ng Amerika, si Kibuloy, humiling daw po ang ating gobyerno. Si Maharlika naman daw po ang kapalit. Ay naku, mukhang maganda ho yun ah. Mukhang maganda yun, mga kababayan. Sabi ni Nestor, Portuguese, yes, marami pa dyan. Sir PBBM, please, proactive now. O, sunod nga daw po si Bantag eh. Ano? Naku. Ano din yun? Banat ba yun ah? O. Pinagtatanggol din ni Banat ba yun? Di ba? Si Bantag. O, sabi ni George, Abuan, ibigay na lang sa US government para wala ng Philippine government at saka walang habol. Si Atty. Torion. Magaling po yung si Atty. Torion. Magaling hong mag-imbento ng kung ano-ano. Syempre, hindi naman natin masisisi yung tao. Kailangan niyang ipagtanggol. Kailangan niyang mailusot ang kanyang kliyente, mga kababayan. Diba? Kayo naman, sinabi ko lang na kapalit si Maharlika, okay naman agad sa inyo. Sabi ni Ma'am Jean Capiato, okay yun, si Maharlika ang kapalit. Sabi ni Sir Ed Harry, yes daw, si Maharlika ang kapalit. Nako po. Sabi, mag-iingay na naman po yan. Gugurgarin na ako ng Administrasyong Marcos. Cha. Ganun na naman yan, mga bossing. Anyway,